alam na namin na ang konklusyon ng mabuting balita ay ang pagkakaroon ng tinatawag na pagtutuon kay Jesus. Dahil siya yung nagsimula, siya yung nagpatuloy at tumapos. At hanggang sa ngayon, siya yung gumagawa ng tinatawag na pamamaraan para mas lalo namin mag-enjoy ang mga bagay. Pero ano yung pinakadakilang mensahe na nais mong ibigay sa araw na ito at sa linggo ito? Habang nasa Manila ako, meron akong isang pastorang nangyay. Nagkaroon kami ng tinatawag na conversation. Nagtanong siya sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi tayo nagde-debate. Pero, paano po ninyo i-address yung mga tao na dating nasa church, pero nawala na sila? Dati, active sila sa church, pero nung dumating na, especially nung pandemic, na ikwento niya sa akin, that is the problem of the church. Meron talagang time na ang church is marami. Merong time na ang church ay iilan lamang. At darating ang panahon na ang tao ay darating at sila ay lilisan. Ito yung sinabi ko sa kanya. Hindi natin hawak yung quantity ng isang church. Pero we can address to them is yung identity na meron tayo bilang anak ng Diyos. Hindi natin pwedeng i-hold ang mga tao sa kamay natin just because of we want, just because meron tayong naisin. Kasi kahit ang Diyos, siya ang Diyos ng tinatawag na Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, ang Diyos hindi lang sumasa atin dahil tayo ay marami. Ang Diyos hindi lang sumasa atin dahil napupuno natin ang church. Ang ibig sabihin ng salitang Emmanuel, kahit ikaw ay nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Yun ang totoong pangako ni Kristo. Yun ang totoong binibigyang halaga ng salita ng Diyos. Kahit ang mga disipulo magkakasama noon. Pero nung time na si Jesucristo ay nawala, nung siya ay naipako sa krus, halos magkanya-kanya na sila ng buhay. Dahil akala nila, si Jesus ay isang parang mga sinaunang propeta lang na nangako, pero nung nawala, nagkagawala din sila. Pero yun ang pangako ni Jesus. Kahit na physically wala ako sa inyong tabi, always remember that I will be with you until the ends of the earth. Ang inaakala kasi ng maraming tao kapag ikaw ay mananampalataya, ay laging maganda ang buhay. Kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, ikaw ay totoong sumunod sa Diyos, laging okay ang resulta ng iyong buhay, physical. Pero no, kahit ang mga sinaunang iglesia, persecuted sila. Especially ang mga sinaunang disciple. Sino ang totoong tumatanggap ng physical na praise? The religion. Because their focus is physical and worldly fame. Kaya ang goal nila, physical righteousness and self-holiness. Kaya kapag binasa natin ang Biblia, merong mga part dyan na kahit ang mga disipulo, ang focus nila is physical righteousness and physical holiness. Because before Jesus, bago si Jesucristo nagkaroon ng tinatawag na ministry, is meron na silang tinatawag na relihiyon. Ito yung tinatawag na Judaism. At ang Judaism, isa ang Gnosticism sa background ng tinatawag na Judaism. At ang focus ng Gnosticism ay masamain lahat ng physical things. Puro maganda lamang ay spiritual. Kaya ang laging nasa isip nila, dapat hindi ka gagawa ng ganito. Kaya ganun na lang ang sinabi nila, bakit nakikisama ka sa mga makasalanan, Jesus? Dahil ang focus nila, dapat umiwas ka sa makasalanan. Hindi kami nakikipag-usap sa mga manginginom, hindi kami nakikipag-usap sa mga tax collectors, kasi kahit nung panahon na yun, alam nila yung tinatawag na corruption pagdating sa pera. Yan ay magpahanggang ngayon
minana ng mga relihiyon. Ang Gnosticism, this is the dualistic theory of Plato, na lahat ng physical action ay masama. Lagi na lang puro spiritual, puro espiritu, which is hindi masama. But always remember, God made your physical body. Because that physical body is belong to the physical world. Kaya hindi ito naunawaan ng napakaraming mananampalataya nung kapanahunan, kahit nung kapanahunan ni Jesus. At yan ang number one problem ng mga churches. Minana natin ang tinatawag na ideology na lahat ng physical activities is masama. Kaya ang lagi natin, puro spiritual. Pag hindi natin totoong naunawaan kung bakit si Jesus namatay, hindi rin natin makikita yung difference ng ating pananampalataya at ng relihiyosong pananampalataya. What is the title of the message last week? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ang sa Diyos ay para sa Diyos. Sino ang nagsalita dito? Si Jesus. Dito, sinabi ni Jesus sa mga nakaririnig sa Kanya, what is belong to the world, belong to the world. But what is belong to the Spirit, belongs to the Spirit. Kasi yung time na yun, gusto nilang hanapan ng butas, yung babae, walang-wala na nga, pero nagbigay pa ng kaloob. At yung natitirang yung sentimo na meron siya, ibinigay niya pa sa offering. Kaya sinabi ni Jesus, dahil narinig niya na nagbubulungan, bakit yun lang yung binigay niya? Yun lang ba yung kaya niya? Nakakahiya naman sa Diyos? Yun lang yung kaya niyang ibigay? Nakakahiya naman, tayo ay mananampalataya, tapos katiting at kakapira ang lamang yung ibinigay niya. Pero sinabi ni Jesus, sa lahat ng mga nagkaloob, ang babaeng ito ang lubos na nagkaloob. Dahil kayo nagbigay lamang ng parte ng inyong mga kayamanan. Parte lamang ito ng mga bagay na meron kayo. Ngunit ang babaeng ito, nagkaloob siya kahit walang-wala na siya. Means, this woman knew about what is belong to the world, but her spirit belongs to God. It is like the Lazarus. Noong panahon na ang taong mayaman at si Lazaro ay sabay namatay, walang kahit anong dala si Lazaro. Wala siyang educational background, wala siyang physical background, at higit sa lahat, wala siyang pera. Ngunit ang meron kay Lazaro ay ang pananampalatayang alam niya na galing sa Diyos. Pero yung mayaman, wala siyang pakialam upon spiritual things. Hindi niya binigyan ng halaga yung tinatawag na patungkol sa mabuting balita because he knew that he is belong to the world. And when we are accepting that we are belongs to the world, hindi natin bibigyan ng tinatawag na matter or mind ang ating buhay pananampalataya. Gayon pa man, what is the message for today is the beatitude. Bakit itinuro ni Jesus yung tinatawag na beatitude? This beatitude represent what? God's will and God's plan. Minsan ang hirap kumilos doon. Paano ba ako aak? Kasi kahit anong gawin mo, people might say something. You know, kailan tayo talo? Kapag mas pinahalagahan natin ang sasabihin ng mundo kaysa sa salita ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo, alam niyang makasalanan siya. Alam niya lahat na ng mali na nagawa niya. And the greatest mistake that he committed is to kill Christians. Kayo, ano sa tingin ninyo ang pinakadakilang kasalanan na nagawa ninyo sa balat ng lupa? Have you killed? Nakapatay na ba kayo? But Apostle Paul said, I am the worst. Ako yung pinakamalala sa lahat ng malala. But one thing I am doing now is
forgetting what is behind. Kasi doon tayo titirahin ni Satanas. At tandaan ninyo, Satan cannot touch your spirit. Kaya ang laging ipupunta ni Satanas sa atin, everything that is physical. The very goal of Satan in temptating us is on how he tempted Jesus Christ. No? Nung panahon ni si Jesus Christ, ay bago siya magsimula ng kanyang ministry, after the baptism, he received temptation from Satan. You know the very reason kung bakit siya tumanggap ng tinatawag na temptation? To prove that he is the Christ. That Satan cannot overcome Christ. Ano yung first temptation na ibinigay niya kay Jesus? Hunger. O yung buto. Ang tinarget ni Satanas is always physical things. Dahil alam niya na hindi niya kayang item si Jesus Christ in spirit. Because of the spiritual power, Jesus can command Satan in just one word. Kaya nung si Jesucristo ay nagkaroon ng tinatawag na nag-receive ng tinatawag na fasting for 40 days, sabi ni Satanas sa kanya, if you are the Christ, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. But Jesus said, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Second temptation Jesus received from Satan is what? Ano yung sinabi niya? Sumamba ka sa akin at ibibigay ko sa iyo lahat ng ari-arian sa mundo. Na ibigay ito sa akin at ibibigay ko ito sa iyo kung sasamba ka sa akin. Napakadali lang palang yumaman eh. E pagkain natin sa Jesus. Even Satan can give you offering, but that is not true. You know that Satan has no power. Walang pag-aari si Satanas. Tandaan natin yan. Because even this world created by God. Do you believe that Satan, na si Satanas, ang nagmamay-ari ng mundo? No. Walang pag-aari si Satanas. He is a liar. Tandaan natin yan. Kaya kapag hindi natin totoong kilala si Satan, aakalain kong totoong sinasabi niya. But he is the father of lies. There is no truth found in him. Sabi nga sa John 8:44. Walang katotohanan matatagpuan sa kanya. Kaya nung sinabi niya, napamana sa akin ang mundo at ibibigay ko sa iyo. That is lie. Kaya lahat ng mga mananampalataya laging ini-insist, masama ang mundo, masama ang mundo. No! Ang totoong mundong tinutukoy doon is on how we rule our mind. How we rule our setting of mind. Ang number one pangako nga ng Diyos, rule all over the world. Replenish. Tapos sasabihin ni Satanas na napunta sa kanya, that is lie. Remember that there is no truth can found in Satan. At ano yung pangatlong temptation na natanggap ni Jesus? Talon ka. Dinala siya sa tuktok ng templo at sinabi niya kay Jesus, tumalon ka. Magpatihulog ka. Diba? Sinabi ng Diyos na ipapadala niya ang kanyang mga anghel upang hindi man lang sumayad ang iyong paa sa lupa. This is the temptation of Satan, is to end our physical life. But remember, you are people of the covenant. At kapag sinabi natin tayo ay tipan ng Diyos, no matter what situation you are in, ang tao ng Diyos ay mananatiling tao ng Diyos. Look at David. Look at the 7 remnants. Ano ang plus na nagawa nila? Hindi iyon nag-matter sa Diyos. Bakit? Dahil alam niya ang kanyang mga tao ay kanyang mga pinili. Remember this. You are one of those chosen. At kapag pinili ka ng Diyos, no one can block
like that. No one can disconnect things that connected with God. And no one can connect kapag dinisconnect na tayo ng Diyos. Kasi we don't have power eh. Wala tayong kapangyarihan. The very promise na meron tayo ay laging panghawakan lang yung tinatawag na switch. And who is that switch? Jesus. Sa tuwing tayo ay nandoon sa switch at naka-on yung switch na yun, doon natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Disregard your physical experiences. Dahil kahit sa mga disipulo, walang buhay na gumanda. They all persecuted. Kaya kahit si Jesus, sinabi yun, people will talk about, pero magmamatter ba ang sasabihin ng tao kung siya ay nabilang sa makasalanan? And the greatest lie na ginagawa natin ngayon is pumapabor tayo doon sa mga tao na kahit sila ay makasalanan. We are trying to validate someone who is invalid. And we are asking for validation sa mga taong invalid din naman sa mata ng Diyos. Kaya, pinakadakilang reason kung bakit tinuro ni Jesus yung Beatitude is malaman natin kung ano ang para sa Diyos. Sabi dyan sa ating introduction, madalas sa ating buhay, pananampalataya, nagkakaroon tayo ng mga katanungan kung paano nga ba tayo dapat lumakad ng matuwid. Bilang ganti sa pamumuhay na meron tayo bilang tao. Kasunod? At bilang mananampalataya, mainam na malaman natin kung paano ba lumakad sa buhay na ganap ang pagkaunawa sa salita ng Diyos at sa mga dakilang naisin niya para sa ating buhay. Remember this. Hindi lahat ng negatibo sa mundo ito ay negatibo sa paningin ng Diyos. At hindi lahat ng positibo sa mundo ito ay positibo sa paningin ng Diyos. In the book of Isaiah, hindi nakasalalay sa pamantayan ng tao ang pamantayan ng Diyos. At minsan, ito pa ang mali. Kung ano ang pamantayan ng Diyos, ay hindi ko pamantayan yan. Kasi ang pamantayan ko, yung emotion ko. Ang pamantayan ko, yung experiences ko. At yung pamantayan ko, yung aking kakayanang magdesisyon para sa sarili ko. Without knowing that that decision is not comes from God, but comes from Genesis 3, 6, and 11. That decision came from idolatry. Kaya ang lagi nating susundin is the physical na kung ano, yung akala natin mapabubuti. Pero ang totoo, nane-neglect natin ang plano ng Diyos. Lord, masama ba talaga ako? Kasi hindi ako mabuting tao. Marami akong mga bad experiences. And sino nagsabi sa atin na diyan sumasalalay ang Diyos? Na diyan nakasalalay ang pagpapala ng Diyos? Remember that even sinners or not receives grace from God. Ano yung sinabi ng Biblia? Sa makasalanan at matuwid, pinapasikat niya ang araw at nakaka-receive ng hangin. There is no such thing na itong taong ito masama. Dahil kahit sila ay tumanggap ng biyaya galing sa Diyos. Ang biyaya ng araw, ng ulan. Can someone decide for that? No. Pwede ba natin sabihin na, Lord, bukas kailangan umulan. Why? How righteous are you? Gaano ba tayo ka-righteous para sundin ang Diyos? But remember, God's promise is God's promise. And whether we like it or not, we are there or not, ang pangako ng Diyos ay magaganap. Lalong-lalo na sa buhay mo. What is your trouble nowadays? Higit pa ba yan sa trouble ni Shadrach, Meshach at Abednego? Higit pa ba yan sa trouble ni Daniel, ni David, ni Jose? Napakakatiting. Pero gayon pa man, bakit inunuro ni Jesus ang Beatitude? Sa ating pagpapatuloy, sabi dyan, sa ating day, ano ba ang ibig sabihin ng Beatitudes? Point
Point number 1, God's blessing. Kapag sinabi natin pagpapala ng Diyos, beatitude is what? Pagmamana ng kaharian ng langit. Kaya pwede ba natin basahin? Matthew 5, 1-13 sa Tagalog. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. And this is the first sermon Jesus did sa mountain. Now, the question is, bakit umakyat si Jesus sa bundok? Sabi dyan, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. May idea ba kayo? Bakit siya umakyat sa bundok? Pwede naman kahit na hindi na siya umakyat, basta magsalita. To caught their attention. Para syempre, kaya nga kapag nagsasalita ka, usually kapag may magsasalita, bakit lagi nasa taas? So that makita siya ng mga tao. Kaya nung nakot na ang kanyang attention, ito na ang kanyang sinimulang sabihin sa verse 3. Sabi diyan, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ni Jesus na pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos? Because that time, nung kapanahunan ng pagmiministeryo ni Jesus, maraming mga tao ang rejected by the religion. Rejected by tradition. Lalong-lalo na ang mga Hentil. Hindi nire-respeto ang mga Gentiles. Because that time, sa panahon ng mga Hudyo, ang mga meron ng count is yung mga Jewish people. Dahil sa relihiyon naming mga Hudyo, kami lang ay mga tuli. Kami lang ang mga people of covenant. Pero doon ay pinakita ni Jesus, it doesn't matter whether you are Jew or Gentile. As long as your trust is in God and your hope is in God, you are blessed. Sa kapanahunan natin ngayon, anong ibig sabihin? Sa ating relihiyon, minsan kasi ang lagi natin ini-insist, our religion is tama. Pero believe it or not, without religion, people can be saved through faith. Kahit hindi ka umanig sa relihiyon, dahil ang salita ng Diyos ay malinaw at malinis. In fact, ang relihiyon pa nga ang nagko-cover doon sa totoong nais ni Jesus. Dahil ang relihiyon, kino-cover ito ng human tradition, human rights, and human rules and regulation. Kaya natatakpan na ang mga bagay na ginawa ni Jesus, natatakpan ito ng mga bagay na kaya mong gawin. Kaya sinabi ni Jesus, mapalad ang walang inaasahan means, kahit sa sarili mo hindi ka aasa. Pero tayo ay aasa lamang sa Diyos. Sabi pa dyan, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sa tingin ninyo, sino ang nagdadalamhati nung kapanahonan nito? Ang mga ginajudge. Lalong-lalo na silang mga subject ng judgment ng relihiyon. Do you remember kung paano hinusgahan ng mga Hudyo ang isang babaeng prostitute? Dinala nila, guro! Nahuli po namin ang babae ito sa akto ng pangangalunya ayon sa kautusan ni Moses. At sa rules and regulation ng relihiyong Hudyo, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. But Jesus did not condemn this woman. Dahil alam niya, ang taong ito ay nagdadalamhati, ngunit merong totoong or someone na totoong aaliw sa kanya. Yun ang Diyos. Tandaan natin ha, walang kasalanang pisikal na makaaapekto sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. And if there is,
hindi niya ipapadala si Jesus. Kaya ibinigay niya si Jesus so that hindi na tayo mapagod na gawin ang lahat ng pamamaraan para abutin ang Diyos. Ang kailangan lang natin is manatili sa kamay ni Jesus. Kaya ang pangako ni Jesus, no one can snatch them out of my hands. Ngayon, what kind of attitude do you have? Sa tingin mo is nagpapalayo sa Diyos. That is your misconception. That is your misunderstanding. Ang bagay lang na makapagpapalayo sa atin sa Diyos ay kapag hindi ka naniwala na si Jesus ang Kristo. Doon tayo totoong nagkakasala. Pero ano ang nais ni Jesus? Biyaya na galing sa pag-ibig ng Diyos. Sabi pa dyan, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Anong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nito? Na mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Is it belong to spirit or the world? Kuya Zaira. Is it belong to the spirit or to the world? From the world itself. Daigdig. It refers to your physical life. Papaano tayo namumuhay? Papaano? You will be what? Mamanahin ang daigdig. This is what we call where your body belongs. Kaya hindi natin pinanasama. Na-enjoy mo, magpasya, that is your right. Na-enjoy mo na kumain sa mga bagay na ito, that is belong to your body. Walang nagpipigil niyan. Relihiyon lang ang nagpipigil niyan. Pero kahit si Jesus, alam niya what is belong to the Spirit and what is belong to the world. Kaya ang mga relihiyon, gayon na lang ang panunuligsa sa Kanya. Kayo, ikaw at mga disipulo mo, mga lasebo kayo, mga manginginom, glutton, mga masiba, mga matakaw. Why? Because this body is belong to food. Your stomach is belong to food. And this body is belong to the world. Bakit pinapasama? Si Jesus hindi pinasama ang mga bagay na yan. Dahil alam niya, what is belong to the world belongs to the world. Ngunit ang ating espiritu ay nakaangkla doon sa Diyos at sa kanyang mga naisin. Sabi dyan sa verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan kasiyahan ng Diyos. Sino ang mga tinutukoy dito? No? Maraming mga tao na nagsasabi na, Lord, gusto kong sumunod pero hindi ko alam kung paano. Lord, susunod ako kapag okay na ang lahat ng bagay. Lord, siguro susunod ako kapag ganito, ganyan, no? Yung pagnanais mo palang na sumunod, sumusunod na tayo sa Diyos. Kasi ang pagsunod, hindi ito basta lang naisin ng tao. Meron tayong something na tinanggap kung bakit nais natin sumunod. At ang pagsunod, it is not required sa physical thing. Ang pagsunod ay ang pagkakaroon ng mind na nakapatungkol sa Diyos at nakapatungkol kay Jesus. That time, yun ang totoong pagsunod. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Ang totoong pagsunod natin is hindi nagre-report sa physical, ngunit ang ating isipan. At hindi lahat ng tao ay pareho ng pagkakatawa. Pero iisa ng layunin. Yung ating tinatawag na kaligtasan. Sabi sa ating point number 2, ano ang sabi doon? Jesus' life, o
pagpapakilala sa ginawa ni Jesus. What is beatitude? Ito lang ba ay utos ni Jesus? Basta lang ba ito itinuro ni Jesus? Hindi. Ito ay ang mga bagay na kinaharap ni Jesus. Sabi doon sa verse 8, ano ang sabi dyan? Verse 7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Hindi ito attitude ng tao. This is Jesus' attitude. This is God's attribute. Ang Diyos ang totoo na awa. Tayo ba talaga ay naaawa? Hindi, wala sa vocabulary natin ang maawa. Pero bakit tayo naaawa? Dahil minana natin ang espiritu na nanggagaling sa Diyos, kaya nagkakaroon tayo ng awa. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tayo ba ito? Hindi. Si Jesus ang tumutukoy at tinutukoy dito. At ang malinis na puso ng Diyos. Pero lahat tayo ay nadami doon sa biyaya. Kaya kahit na tayo ay makasalanan, nadamay tayo, nadawit tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya luminis ang ating mga puso at naging mahabagin tayo. Sabi dyan sa verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Meron ba gumagawa nito? No. Jesus did. Siya ang totoong naging peacemaker na nagagawa natin ngayon. What is peacemaker? Sometimes, disconnection is making peace. Sometimes, being silent is the job of a peacemaker. Hindi na natin kailangan atulan, hindi na natin pa kailangan makipaggantihan. Pray and be quiet. That is the best response. Ang pananahimik at pananalangin. Kasi physically, maraming mga taong ayaw ng peace. Kaya kahit mananahimik ka, guguluhin ka. Kahit na hindi mo papatulan, magbibigay pa rin ng comment. But the truth, you know what? Who is the star witness? Those who keep quiet because they know the truth. But those, yung mga taong lagi mayroong gustong patunayan, they will say everything. Para lang kumuha ng simpatsya. Para lang kumuha ng suporta. But the wise knew the truth. Kaya si Jesus, if it's not important, He is not opening His mouth. Kaya sa tuwing nagsasalita si Jesus, laging patungkol sa kaharian ng langit. And that beatitudes belongs to heaven. Kaya bakit sinabi niyang pabayaan mo na? Kapag sinampal ka sa kabila, sige, ipasampal mo pa yung kabila. Hindi dahil talunan ka. Because that is belong to the world. Kapag kinuha yung balaban, ibigay mo pa kahit yung panloob mo. What is the meaning of that? Ayun lang belongs to them. But they don't have, something to inherit from the kingdom of God. Kaya ang mga taong ito, pilit na ipinaglalaban ang mga pisikal na bagay na kanilang makukuha at kapaki-naman. Pero kung tutuusin, it is easy to live. It is easy to live according to the world and according to the word of God. Pero maraming nag-struggle when it comes of this. Kasi hindi natin ma-distinguish kung ano ang nais ng Diyos at kung ano ang para sa mundo. At kailan nagiging talo ang isang mananampalataya? Kapag mas pinakikinggan niya ang salita ng mundo kesa sa salita ng Diyos. There is no peace in that. You know what? Kung mga panahon na nag-iisip ang mga disipulo ng masama, ang laging sinasabi ni Jesus, why do you entertain evil things in your mind? Walang masamang nagaganap sa mundo, ngunit ang masama ay ang ipinapasok natin sa ating mga isip.
Maraming bawal na nakakasama sa ating katawan. No? Lalong-lalo na sa ating kinakain. Pero tandaan natin, hindi ang kinakain natin ang nagpaparumi sa atin. Kuya, open natin sa buksan natin sa Mark. Mark chapter 7 verse 14 to 23. Yung Tagalog po. Mark chapter 7 verse 14 to 23. This is religion. Lagi nilang ini-insist, masama ang pagkain na ito, hindi dapat tayo kumakain ng ganyan, hindi dapat kasi ito yung nagpapasama at nagpaparami sa tao. Pero ang sinabi ni Jesus sa aklat ng mga Marcos, 7, talatang 14 hanggang 23. Sabi diyan, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Makinig daw po Basahin natin sabay-sabay. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa kalinhaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok na sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi, sapagkat ganito ang paraan ay ipinahayag ni Jesus ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. See? But the religion always, bawal ito, bawal noon. Walang bawal. Lahat ng kinakain natin na pumapasok sa ating bibig, hindi nagpapadumi sa tao, kundi ito ay inilalabas. Kasi isa lang naman ang direksyon nun. Pero ang nagpaparumi sa tao ay ang nilalaman ng kanyang puso. Isip. Kapag ito ay kasamaan, kasamaan din ang tapatak sa isip. See? At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ano ang nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos? Hindi ang ating mga kinakain, hindi rin ang ating mga ginagawa, kundi ang nilalaman ng ating puso at ng ating isipan. The greatest sa ating buhay, pagkatao, ay ang laman ng ating puso at isip. Because action can be fake, but not our mind. Right? Ang ating mga pagkilos, pwede nating dayain. Pwede tayong magkunwari. Pwede tayong magpanggap. Pero hindi natin madadaya ang nilalaman ng ating puso at ng ating isipan. Tandaan natin yan. Kasi kahit saan tayo pumunta, ang gagawin ng relihiyon is baguhin ang iyong physical things. Pero hindi nila babaguhin ang takbo ng iyong puso at isipan. Kaya sabi dito, sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan na nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw at pumatay. Mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito, nagiging marumi ang tao. Remember that. Hindi sa pagkain ha. Mamaya na-invite kayo sa isang handaan, no? Tapos nag-offer sila sa inyo ng ay, bawal ko kasi sa relihiyon namin yan.
hindi yun ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa ating isipan at nanggagaling sa puso. Sa ating point number 3, ano ang sabi diyan? Sa ating main, following Jesus' example. Beatitude is not something just we listen or we hear, but to follow. Following Jesus' example. Or, pagsunod sa mga itinuro ni Jesus. Tingnan natin sa verse 9, 10, 11 hanggang 13. Ano yung sinabi diyan? Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sino ba ang totoong inuusig? Tayo ba ang totoong inuusig? Yes, nakaka-receive tayo ng pag-uusig pero ang totoong inuusig si Jesus. Dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. And because we are imitating Jesus, we also receive that persecution from the world because of Jesus. But, sabi doon, we are blessed. Tayo ay pinagpala. Verse 11, ano ang sabi diyan? Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Hindi ba number 1 ang mga Christians sa mga ganyan? O di ba born again ka na? O di ba Christians ka na? Ikaw ay born again at ikaw ay Kristiyano na. Bakit ganon? This is part of that. But sabi diyan, we are so blessed. Pinagpala tayo hindi sa mga bagay na kaya natin gawin at ginagawa natin. Pinagpala tayo dahil sinabi ng Diyos na lahat ng turo ni Jesus na ating ini-imitate, we are being persecuted. At tayo ay pinagpala. Kaya sabi diyan, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. This is Christians nowadays. Ayaw sa persecution. Always playing safe. Kaya ang laging ituturo sa church, dapat modelo ka. That is playing safe. You will be persecuted, whether you like it or not. And if you are not receiving persecuted from the world, you will be receiving persecution from yourself. Lord, parang hindi naman ako totoong Kristiyano. Hindi ako nakakapag-pray, hindi ako. Why are you persecuting yourself? That is your loss. Tapos ang titignan natin yung iba. That is wrong. We think of someone who is persecuted by the world dahil sa physical action niya. We don't know, we are not aware that we are also persecuting ourselves because of unbelief. Thinking that you are weak. Thinking that you are not worthy. From the moment that Jesus died and He rose again from the dead, you are so worthy. Tapos ang makikinig ka sa sasabihin ng tao na hindi ka worthy, who are they? At may matter pa ba ang sasabihin nila kaya sinabi ni Jesus? We choose the word that we are listening. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi, ang aking tupa, kilala ang aking tinig. Hindi sila sumasama sa mundo dahil ako ang kanilang pastor. Jesus mentioned that. Kilala ako ng aking tupa. Kung hindi ko tinig, bakit nyo pakikinggan? At kapag pinakinggan mo ang tinig ng iba at hindi ang tinig ni Jesus, nandoon ka sa hindi tamang path. Makakain ka. Masisila ka ng mababangis na oso at lobo. But remember this. It seems that we are not in direction, but we live in.
even that is the path of God. Ang gusto kasi natin laging mabilisan, laging madali. Si Esther nga, halos mapatay. Babe, sino bang kilala niyo sa Biblia ang halos hindi mapatay? Halos lahat sila, si Jonas, si Moses, si Abraham. Halos lahat sila, mas malaki ang tinanggap na persecution kaysa sa atin. Kaysa sa inyo. Kaysa sa akin. But, no one moved their faith towards Jesus. Towards God. What about us? Kilala niyo ba ang isang propeta na halos naubusan na ng pag-asa sa buhay niya? One of the powerful prophet. Sino yan? Kuya Popel. Na gusto na magpakamatay. Kuya Zayon. Na? Kung pinadala lang siya ng Diyos ng ibon para pakainin siya. Sino yan? Si Prophet Elijah. Makapangyarihan si Elijah. Kaya niyang pasunodin ang ulan at ang araw. Pag sinabi niyang hindi ulan, hindi ulan. Pag sinabi niyang umulan, uulan. Pero one day, he received great depression. Hindi natin ini-invalid ang emotion natin, ha? Kaya nga sa panahon natin ngayon, pinapahalaga na yung tinatawag na mental health. No? Kasi totoong nangyayari yun. Kahit ang mga tauhan sa Biblia, dumaan sa tinatawag na stress and depression. Ngayon lang siya nagkaroon ng tinatawag na explanation. Sinong hari ang tumanggap ng worst depression? Kuya. Ha? Sino? Solomon? Solomon? Usap tayo mamaya. Si King Nebuchadnezzar. Bakit? To the point na yung Great Depression niya nauwi saan? Pagkabaliw. Eh hindi kasi noon, wala pa namang depression, wala pa namang ano. Basta lang pinaglalabanan ng isip. Basta lang masabi siya ay nabalik, na wala sa katinoan. Pero sa kapanahonan natin ngayon, in modern term, meron ng stress, meron ng frustration, meron ng depression, and that is true. Kaya nga, sa problem, sa 6 states of non-believer, merong tinatawag na mental problem. No? Kaya, hindi ito dapat iniisang tabi. Kung meron kayong kakilala na nagsabing na-stress ako, maniwala kayong na-stress siya. Ano nga yung pwede nating maitulong? O gusto mo ba ng kausap? Ano ba yung gusto mo may offer ko? O gusto mo ba ng isang case? Na chocolate? Ano gusto mo? Hindi ito biro. And we know that in Korea and in Japan, yan ang number 1 cause of suicide. Depression. Buti tayo sa mga Pilipino, hindi gaano. Mga ilang percent sa Philippines ang merong ganun. Siguro wala mang 10%, ano? Kasi tayo mga Pilipino, masayahin. Kahit na nandyan na yung stress, nandyan na yung depression, hindi pa rin tayo. Kaya nga nabansagan, it's more fun in the Philippines. Kahit seryoso na sa mga nakangiti ka pa rin. Bumabahan na, sige nakangiti ka pa rin, lumalangoy. No? Yung iba, bumabahan na, umabot na ng bubong. Yung iba kumakaway pa rin. Nakapis pa. Hindi ba? Hindi ba biyaya ng Diyos na tayo mga Pilipino ay likas na masayahin? But depression and anxiety is not a joke. But we can find rest. No?
natatagpuan natin yung totoong pahinga at kapahingahan sa salita ni Jesus. Kaya, hindi masamang ipanalangin ang bawat isa. Tandaan natin yan. Hindi masamang ipanalangin natin yung mga taong kakilala natin. No? Because prayer transcends time and space. Ang panalangin ko umaabot ng Canada. Ang panalangin ko umaabot ng France. Ang panalangin ko umaabot ng Italy. Sa mga kakilala natin, mga kaibigan. Prayer transcends time and space. No? Kahit ang Great Wall of China, kayang tumagos doon ng panalangin. Why? It's part of the attitude. Kaya for our conclusion, sabi diyan, following Jesus every day, Jesusness every day. Huwag nating hayaan na maapektuhan tayo ng stress, depression. If there is a way, maglimang ka. Hindi masama yan. I-priority mo ang iyong sarili. No? Bago tayo mag-end, meron akong isang tanong. Kung sino ang makakasagot, ititrip ko ng coffee. Sino ang pinakamahirap kapag iniwanan ka? Sino? No? O ano? Ang pinakamahirap na bagay or yung pinakamahirap kapag iniwanan ka o inalisan. Kuya Gabriel, ano or sino? Walang idea? Wala, Kuya Gabriel. Ano po yung pinakamahirap na bagay na pwedeng mawala sa'yo? Identity. Anong identity? Na Kuya Tupel? Kuya Zero? Iwanan ka na lang lahat, huwag lang ng isipan mo. Maniwala ka. Iwanan ka ng kahit sino, basta matino ka, you can survive. Pero kapag ang isip mo ang pinabayaan mo, because of stress and depression, kahit sinong nasa paligid, hindi mo sila ma-realize. Hindi mo sila ma-appreciate. Kaya dapat iniingatan ang ating mental capability. Kakayanan makapag-isip ng maayos kahit sobrang gulo na nang nangyayari. Kaya tandaan nyo yan ha, iwanan ka na ng taong mahal mo. Huwag lang akong iwanan ng isip ko. Kasi mahirap kapag ang isip ko ang nawala, baka hindi ko na makilala sino yung mahal ko. Right? What is that? Prayer. Panalangin. Priority natin yung ating mga sarili. Be fresh and look fresh. Refreshed by the Word of God. Kasi, if there is a physical problem, there is also a physical solution. Pero ang spiritual na problema, hindi masusolusyonan kung hindi natin i-acknowledge ang salita ng Diyos. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. This week, our goal, follow Jesus every day. Jesusness every day. The Beatitude. At sa ating mga sarili. Tayo manalangin. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mong ibinibigay ang pagmamahal mo sa buhay ng bawat isa. Ang pagmamahal sa aming sarili ay tanda rin kung paano kami magmamahal. Ang tunay na pag-aalala at pag-aalaga sa aming mga sarili ay nangangahulugan din na kaya namin alagaan ng iba at kaya din namin bigyan ng panahon ng iba. Patulungan mo kami na mabuo, na ma-enjoy ang kabuuan ng salita ni Jesus na siyang Kristo ng aming buhay. Salamat po at minamahal ka namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus tayo magsabi na Amen. 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 Palakpakan po